Lagot! Deadline pala ngayon. May nakalimutan ka ba? Ano nga bang kukunin ko? Ano ba talaga yung kukunin ko? May nakalimutan ka ba? Mali na naman. Ano ba yung password ko? May nakalimutan ka ba? Good memory makes a difference. Memo Plus Gold, pure and natural bako pamonyera. Lamang ang brainy good. Mahalagang paalala, ang Memo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Kuya Kim, ano ba talaga? Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to Ano Ba Talaga with Kuya Kim. Dito po sa podcast na to, marami tayong matututunan dito. Anything goes. We can talk about anything under the sun. Importante, may natutunan kayo, natuwa kayo, nasayahan kayo, may mauuwi kayo. At bago po natin tuloy itong podcast na to, may makikita kayong stars dyan sa ibabaw, no? Pindutin nyo yung 5 stars. Gandaan po ninyo yung review nyo para maganda po yung feedback itong podcast natin. And if you're not following yet, please follow. Mas marami tayo, mas okay. Ang guest natin ngayong araw na to, ito pong taong to, I met him about 12, 13 years ago. When I first became Christian, he's one of the first pastors that I met in Victory. And kakaiba itong pastor na to dahil kung merong vice ganda sa comedy, ito ang vice ganda ng ito ang itong Red Oliero, ito ang GB ng mga pastor. Nakakatawa siya. And through his humor, he's able to bring a lot of people to Jesus Christ. A lot of people are so turned off. Lalo na yung mga galit sa born against. Pero pag narinig mo itong taong to, mapapatawa ka and eventually you get to learn. And you get to accept Jesus Christ as Lord and Savior. Isa pong kaibigan at ang guest natin ngayon, walang iba kundi si Pastor Jeff Eliscopides. Pastor Jeff! Thank you, Kuya Kim. Thank you for having me dito sa number 1 show na to, sa podcast. Maraming salamat, Pastor Gusto Jeff. ko lang linawin, Kuya Kim, hindi po lahat ng gwapo nag-artista. Wala rin ako nagpastor. Well, gwapo ka naman, Pastor Jeff. Alam mo, lakas makagwapo na itong mga cameras nyo dito. Mahal siguro to. Sa mata ni Jesus Christ, gwapo ka talaga. Ayo. Lahat tayo gwapo eh. Saka sa mata ng misis ko si Grace, we've been married for Di ba matagal na, 28? 28 years. 28 years. Uy. Mabait si Lord, di ba? Alam mo, pagka maganda kasi ang marriage, Pastor Jeff, hindi mo bilang eh. Alam You don't count the years. Totoo yan. Noong nag-25th kami yun, nabilang ko, pandemic kasi yun eh. Nakatipid ako noon, Kuya Kim, kasi pandemic. Gusto ko siya i-surprise ng, syempre, silver, di ba? Lockdown yun. Yun yung kainitan ng ECQ. Okay? Sayang, meron na sana akong plano sa kanya and all. Pero hindi ako makaligtas kay Grace. Sabi niya, alam mo Han, nakatipid ka, kala mo, di ba? Pero nanaginip ako. Sabi ko, talaga? Pero Han, yung panaginip na to, parang totoong-totoo yung dream ko. Sa 25th wedding natin, nirigalo mo ako ng diamonds. Okay. Grabe. Sabi ko, alam mo Jeff, bira ako managinip, pero ito totoong-totoo, kitang-kita ko yung box. Tapos merong necklace, may matching pang bracelet. And, sabi ko, Han, 1 week pa naman yung anniversary. So sabi ko, easy ka lang. Baka managinip din ako eh. So pinagbigyan ako. Sige Han, I'll give you 1 week para managinip. Kasi kanya-kanyang panaginip yan eh. So lo and behold, the night nung anniversary namin, may nakapasa sa likod ng kama niya. Ay, sabi niya! Ano yun? Ay, sabi niya, mga anak, mukhang gagastos yung tatay niyo. Tapos paglabas niya, ganda, Kuya Kim, kulay royal blue yung box. Uy, Tiffany! Ay, mamahalin ang yan! galing mo talaga. Tapos, ang ganda. Tiffany nga yung royal blue yung bag. Tapos, yung ribbon niya, silver, and kasi silver anniversary, saka gold. Ganda na pagkakabalot. Sabi niya, ay mga anak, gumastos tatay niyo. Sabi ko, easy ka lang, buksan mo muna. Okay, yan. Hindi, eto na. Exciting yan. Tinatanggal niya isa-isa yung ribbon. Lo and behold, pagbukas niya ng box, hindi siya diamond. Hindi diamond? Hindi. Anong laman? It's a book. How to interpret your dreams. Sabi ko, bahala ka, alamin mo kung ano yan. Pero nakabawi si Grace. Sabi ko, nung birthday ko naman the following year, sabi ko, Hana, naginip ako. Ano yun, Jeff? Nirigaluhan mo raw ako, pag tinapakan ko,
pumapalo ng 0 to 200 in 3 Oy, seconds. Supercar. Oy, siyempre si Darfman. Oo, Si Darfman. si Darf, oo. Kaibigan ko si Darf. Supercar. Sabi, di 0 to 200, Jeff, in 3 seconds. Alam mo, after a week, niregaluhan ako. Jeff, ito mas mabilis. Ano? Wala pang 1 second, 200 ang palo. Matindi yan. Parang Oo, pag ano yan. tinapakan ko. Supercar Oo, yan. super. Hindi, weighing scale. Scale. Ayun. Pagtapa ko, 200 pounds. But anyway, thank you so much, Kuya Kim, for having me. Pastor Jeff, alam mo, isa kang taong natural na nakakatawa, ngunit napakarami mo nang nadala kay Jesus Christ. Nung pinanganak ka ba, nakakatawa ka na, Pastor Jeff? Yung nanay ko natuwa. Oo. Ba't siya natuwa? Kasi sa lalaki, pinagkipraya yata nila lalaki. So I'm the eldest among the 3 siblings na kami tatlo. So mabait si Lord. Biniyayaan ako ng Christian na parents. Although they're not perfect, I grew up in a Christian community, but then again, hindi ngunit sinabing Christian, talagang follower na ako ni Christ. Kasi alam nyo naman, it's a very common term na ginagamit. Kung hindi ka ganitong faith mo, kung hindi ganito, you're a Christian. So, by name, Christian kami, pero yung buhay ko rin, makasalanan din. Nominal masalimot. Christian. Nominal, yeah, I can By say name that. only. Yeah. Makasalanan ka dati. Ano ang lumang Pastor Jeff bago mo nahanap si Kristo, Pastor Jeff? Well, yung typical lang kasi I grew up in Nueva Ecija sa Cabanatuan. Hindi naman po ako nagyayabang. Total podcast ni Kuya Kim to. Very humble mga tao rito. Yung parents ko, hindi sa pagyayabang, isa kami sa pinakamayaman at prominente sa Nueva Ecija. Oy, matindi. Aplido pa lang Eliscopides. Eriscopides. Parang half German, half Shepherd, di ba? So, yung parents ko is into iron and steel business. Iron and steel. Ano sila? Miner? Steel? Hindi. Foundry? Hindi. My mother iron, my father steel. Ayun. Kaya pala iron and steel, ano? Hindi. Mahirap lang kami sa probinsya, Kuya Kim. And I grew up, alam mo yun, may mga pangarap. Pero since we're typical family lang sa Nueva Ecija, sa Cabanatuan. So, hindi ako religious na tao, but we attend, lumaki ka na Sunday school. Pero without discipleship, I realized yung talagang growing in the discipline of, reading the word, prayer. Hindi ako lumaki ng ganun eh. I'm just a Sunday Christian attending Sunday service. Pero yung papamuhay mo si Kristo from Monday to Saturday, parang hindi ako yon. So I grew up, mga kalokohan din, na mga, high school. Ano ang mga kalokohan nung dating Jeff? Nung high school kami, kasi I studied sa Cabanatuan City Science High School, So yung mga typical na, hindi naman, I didn't do drugs kasi mahal ang drugs. I only buy my drugs sa Mercury Drugs. Okay, pag may sakit-sakit lang. Pero yung mga typical na vices siguro, kalokohan, babae. Pero alam mo, I'm 51 years old, Kuya Kim, lumaki ko sa... 51 ka na, Pastor Jeff? Hindi ka mukhang 51. Hindi. Ano ko? Mukha akong 50 and 10 months. I'm Tuloy niyo, Pastor Jeff. 51, 74 ako pinanganak. So, I grew up in an era na wala namang mga gadgets. So, yung mga typical na kalokohan lang, mga medyo bastos, alam mo yun, lumaki kami kay Cerex. Sino si Cerex, Pastor Jeff? Ano yun? Yung mga Sa likod ng People's Tonight. Yeah. Yun na yung... Di alam nung operator natin. Ala, yung mga Gen Z yan eh. Gen Z, wala mo Hindi yan. nakilala si Cerex. Kahit millennials, walang alam yung Cerex mga yan. Sabiera. Yan Ayan. mga dati natin makasalanan. So yung mga ganon, and once in a while, magdadala yung kaibigan namin na may kamag-anak sa States na mga Playboy. Alam mo na, mga, Ano yung Playboy, Pastor Jeff? mga larong bata. Playboy. Okay. So pag may dalang mga ganon, sa isang kwarto kami ng mga walang classroom na walang classes. So yung typical na ganon lang, Kuya Kim. Hindi ko naman masasabing, hindi rin kasi ko uminom. Hindi ko rin na... Hindi ka nagkaroon ng bisyo na abuse substance. Walang ganun. Oo, Alcohol. Siguro or ginaid drugs. na rin ako ni Lord. Kasi una, yung alcohol, hindi ko magustuhan. Ang pait. Tapos yung parang nakapanood mo sa TV, sukatan ng tunay na lalaki. Pero nakita ko yung tito ko, hindi makauwi ng bahay. Sumusuka pag uwi. Parang, yan ba totoong lalaki? Parang hindi naman yun. Pero sukatan. Sukatan. Kaya, sabi ko, hindi yan ang totoong lalaki. Hindi makauwi ng bahay ng matino. So, parang for me, hindi naman ako ganun. How I wish I can tell talagang sinful past. Pero it's more of, siguro babae, kalokohan, mga
mga typical na kalokohan. So, Paano mo na-discover si Jesus Christ at anong edad, Pastor Jeff? maganda kasi kwento ng namin Kuya Kim ng ninuno ko. Yung lolo't lola ko si Olympia and Manolito Eliscopides. They're one of the very first converts sa Nueva Ecija. Nung unang panahon, kinikwento to ng mga tita ko, kapatid ng father ko. Maliliit pa sila, there was this missionary from the States. And normally gagawin nila ng mga Amerikano misyonaryo na to, pupunta sa plaza, may malalaking trompeta na yung malalaking speakers. Trompa. Trompa. Ginagamit ng mga politiko sa probinsya. No? Ang galing. Oo. Tapos ngayon, nasa ibabaw ng mga honor jeep. Bas Mayor. Bas Mayor ang supplier ng 1970s. Oh. Talaga. Lahat si Kuya Kim, alam no? Pati supplier no? So, yung trompa na yun, lalagay sa plaza and then they'll invite people to come for a healing mission. Parang ganon. So, pupunta yung mga tao may sakit and then they'll pray and then miracles will happen. So it so happened lang, yung lolo't lola ko, yung bahay nila, malapit to sa plaza, sa San Siangco. And then umattend sila, and then, yung tatay ko na was like 8, 9 years old, nare-recall ng tatay ko, na born again yung lolo't lola ko. And then ang strategy nun, dahil they're gonna go from one town to another, kukuha ng mga first converts, and then sila na magpapatuloy. So sa garahe ng lolo't lola ko, ang unang Christian church, Cabanatuan City Bethel Temple Church. Kaya after nun, yung isang tito ko, kapatid ng father ko, nagpastor kasi tinurn over yung church. So maganda rin yung history ng lolo't lola ko. Siguro that's the reason why the Lord has guided me as well. May pastor na tito ko. I'm a pastor. So siguro yun din yung naging giya ko kumbaga. The Lord has spared me. I'm not saying kung mas masama ako, hindi ako naging pastor. But then again, yun yung history namin na pamilya ko. They were awarded, I think in the early 2000, nung parang Body of Christ sa Nueva Ecija o sa Central Luzon, na inacknowledge yung lolo't lola ko as one of the first few converts nung unang nagkaroon ng revival ang tawag doon. Anong taon to? I think it was in the 70s. Hindi lang 70s, pinanganak ako 74 so I mga think 60s, 60s, mid-50s. Yeah. Okay. So, maaga pa lamang ay doon ang patungo mo. Alam mo ba na magiging pastor ka magmula nung bata ka? Sabi nung nanay ko, there was a time, medyo mystical to, pero narinig ko lang na kwento, there was a time daw na I'm so sick and they are praying for me na gumaling, and then suddenly, sabi nung nanay ko and lola ko, there was a light na lumiwanag, and then someone prophesied daw, yung mga missionary, na your son, sabi sa nanay ko, magiging pastor yan someday. So, yun yung nare-recall ko lang. Wala akong specific date. Minsan nga nainggit ako sa mga testimonies ng iba. Parang they have this specific point in time, like I heard your testimony, Kuya Kim, nagta-triathlon ka and all, and then you're in a hospital. So you vividly remember yung specific point in time na you feel like eto yung encounter mo kay Lord. Damascus moment. Ako kasi parang Christian na growing up, and then, pero loko-loko rin ako. I work sa hotel industry, Manila Diamond, then Heritage Hotel. Loko-loko rin ako ron. I'm a selfish, self-centered, maloko rin ako sa babae. So, yung mga ganong typical na binata. And I got married early. Kami ni Grace. I'm 22 and my wife was 24 back then. So, I got her pregnant. So, makita mo kung gaano ako loko-loko. So, hindi ako perfecto. So, I always tell my 2 daughters, huwag niyong gagayahin yung daddy niyo. Ngayon, gagayahin yung mom niyo. So, yeah. How I wish I can share something na sobrang worst ko, and then, boom, may Damascus moment ako na meet ko si Lord. Parang wala ko specific point in time na I would say na si Lord, alika na, tama na yan. So, siguro para sa mga nakikinig sa atin na hindi naman Kristiyano pa, ang Damascus moment yung panahon na naglalakad si Saul sa road to Damascus. Biglang merong maliwanag na ilaw at may nagsalita, Saul, Saul, why are you persecuting me? Ito si Jesus Christ, no? Nabulag siya. At doon niya na-discover si Jesus Christ eventually. And bago po nagliwanag na yon, siya po isang murderer. Siya nga, in fact, may hawak siyang
ano tawag doon? Letter. Listahan. Listahan ng mga Ng mga ipe-persecute, Kristiyano. kukulong niyang Oo. Kristiyano. And then, that Damascus moment, na sinasabi ni Kuya Kim, changed his direction, his passion, his purpose in life as in 180 degrees. From pursuing and, Killing Christians. now being a Christian himself. Ang tindi ng Damascus And moment. being the writer of most of the New Testament. Yun ang matindi ron. Para sa mga taong walang Damascus moment, pwede ba yun? Kasi parang sinasabi ng marami, kaya lang naman naging Kristiyano yan dahil naghirap yan eh. Kaya naging Kristiyano, bumotom yan eh. Nagkasakit yan eh. Nawala ng pamilya yan eh. Kaya naging Kristiyano yan eh. Pwede ba maging Kristiyano kahit walang ganun? Well, alam nyo, kanina lang, ginamit ko lang to sa aking segment sa TV, sa morning segment ko. Senior ko doon, the Lord is close to the brokenhearted and those who are crushed in spirit, sabi sa Psalm. I think there's a moment wherein you'll realize na hindi ko pala kaya, or you'll come to a point in time na yung rock bottom, when you hit talaga yung rock bottom, I hope and pray you'll see the rock in the bottom. Parang ganon. May mga tao na in the lowest point of their lives, either naka-receive sila ng report from their doctors na stage 4 cancer na to, or iiwanan ka na ng mister mo, or yung anak mo umuwi, buntis, ganito, or yung merong matinding pinagdadaanan, and then you'll realize, wala ka makakapitan. Yung pera mo, nung pandemic, ang daming ganong cases. I'm a pastor of a mega church during pandemic, sa dami naming miyembro, those people who feel and thought they were self-sufficient, they have all the money, bank account, they have all the connections, pero mo nung pandemic po, kahit gaano karami mong pera, I mean, you can't even secure a hospital room. Sa parking lot nga, yung ibang milyonaryo basta makapunta lang ma-admit lang sa hospital. So, when you come to a point of helplessness and hopelessness, I do hope and pray na you'll turn to God. Kasi, walang kwenta pera mo. Walang kwenta yung connection mo. Pag may stage 4 cancer ka, everything changes, right? Parang may iba lahat ng priorities, values mo, may mga plano ka sa buhay, then suddenly the doctor says, meron ka matinding sakit. Kahit hindi cancer. If it's a health problem, I think you'll reorganize, you'll re-strategize, you'll reevaluate your values. When time is short. I use this illustration, Kuya Kim. When your house is burning and you have only one trip to go back and save something or someone, what would it be? Right? Makikita mo, sa dami mong mga valuable sa bahay, the LED na 200,000 worth, the Rolexes and the Panerais and mga relo na kaibigan ni Kuya Kim, mga Richard Milles, pagbabalik ka na one time lang, ano isa-save mo? Yung aso mo na 5,000 lang sa tiendesitas? O yung LED mo na 200,000? I mean, values are straightened when time is short. I mean, no-brainer. Yung aso, di ba? Parang, bakit? May relationship ka dun eh. Hindi, pero 5,000 lang yan eh. Kaya mong bumili ng 100 aso ron sa Rolex. Walang pakialam sa Rolex. Si Matcha, yung aso namin for 13 years, shared a lot of times and memories. Kahit na 3,000 na lang ang worth niyan. Actually, baka wala kang bumili ng 3,000 nun dahil ang tanda na niya, puro ano na nga eh. But I will save her. Why? Because na-straighten ang values and priorities mo when you know that time is short. And sometimes yun lang po wala tayo eh. Akala natin we're gonna live forever. I'm 51. I have 1,000 weekends on the average to live. According to World Health Rankings, ang Pilipino will live, well, ang babae, 72 point something. Ang lalaki, 66. Kuya Kim, that's 70 years times 365. That's 25,500 days the moment someone is born. Kuya Kim, you're 30 years old, di ba? So, Thank you very much. yung health mo, okay? I'm 58. 58. See? Well, si Kuya Kim, Mas malapit ako mamatay. hindi. Since ka mag-anak mo si Enrile, si Senator, mga 200 years ka, okay? 140 pa. But the point being is, one day this body, it will sag. We're gonna die physically. And once you know you're gonna die one day physically, I do hope and pray you're gonna square it out with someone higher than you, with someone na walang magagawa pala pera ko.
And wag na pong umabot na you're towards the end of your life, you're in your deathbed, and marirealize mo, wala pala akong relasyon sa Diyos. Sana. Ang daming sana. Ang daming sana. Pastor Jeff, sabi ng marami, pupunta sila sa impyerno kasi kulang naman yung mga mabubuting ginawa nila. Maraming mga sa mga namamatay ang sinasabi, kulang pa ang mga nagawa ko. Kulang pa ang mga nagawa ko. Yan daw ang pinaka-common na dying words eh. Yeah. Kulang pa. Ano masasabi mo ron? I was one of the judges din sa isang show sa kay Corina Sanchez sa Face to Face. That question was asked. 4 million views ngayon yun, TikTok and FB. One of the most viewed ko doon post. Paano ba mapunta sa impyerno? Or paano ba ma-prevent pumunta sa impyerno? Well, Kuya Kim, good works po, yan ang typical na Pilipino or generally human beings. We think good works will bring you to heaven. Kaya nga, diba, ang taong mabait pupunta sa langit, boom, ang gandang rap ni Andrew E. Pero the Bible is very clear, unfortunately, in everything, makukuha mo if you do something. Gusto mo maging honor, mag-aral ka mabuti. Gusto mo ma-promote sa opisina, magtrabaho ka mabuti. Ayusin yung trabaho mo. I think in all walks of life, if you want to get something, you have to work for it. And that's true. Ito, yung podcast na to, gusto mag-number 1, galingan mo. So, you have to perform in order to, To Jaform. If you can't perform, Jaform. Kung gusto mong may marating, pagtrabahuhan mo. Unfortunately po, sa salvation, you can't. You cannot work for your salvation. Going to heaven is not by doing, it's by being. Ano yung sabihin yan? Well, una pag-usapan lang natin, medyo malalim to Kuya Kim, but again, free fall naman, ano ba tawag dito? Free flow naman tayo rito. Okay. The Bible is very clear, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ibig sabihin, the moment a child is conceived, not born, conceived, sabi sa Psalm 51:5. Ibig sabihin, nasa sinapupunan Nasa sinapupunan. Pag nagka-heartbeat. Kuya Kim, kailan nagkaka-heartbeat ang bata? Pag nagsama yung zygote, yung sperm at yung cell nagsama, may heartbeat na kagad yan. Alright. So From day one. Day one. Okay. Sabi sa Bible, I was born a sinner the moment my mother conceived me. Sabi ni David sa Psalm 51:5. So the moment a life is formed, nagsama po yung egg cell at sperm cell ng nanay at tatay nyo, now a life was formed, may DNA na ikaw na unique DNA, you're a sinner. You don't have to sin to become a sinner. Ay, nung grade 1 ka, nilagyan mong tamtax yung upuan ng classmate mo, makasalanan ka na. No. I sin because I'm born, conceived a sinner. It will just come out. Magkaiba po yun, ha? I didn't become a sinner because I sin. No. I sin because I am already born, conceived a sinner. That's why, pag pinanganak ang bata, ang third word na tinuturo ng magulang, mama, papa. Hulaan yung pangatlong word, share. Bakit? Kasi hindi mo kailangan turuan maging selfish yung anak mo. Kuya Kim, I have 2 daughters. I've witnessed them, ayaw mag-share ng toys sa kapatid. Pero pag may binigay kang bagong toys, ibibigay yung bagong manika sa kapatid. Ha? Saan niya nakuha yun? 3-year-old can comprehend what's in it for me. Saan ang galing yung pagiging selfish ng bata? By nature. Birds fly, fish swim. We sin because we're sinful by nature. Not just by act. Nambato ka, nagnakaw ka, not just by thought, sa isip mo, minura mo yung isa, pinagpantasya mo isang babae, not just by thought, not just by words na nagmura ka, but also by nature. While you're sleeping, you're actually sinning. Ang hirap po, no? So, having said that, makinig po kayo, this is very important, Kuya Kim, for all have sinned and fall short of the glory of God. Lahat daw po na may similya ng tao, kay Eva at Adan tayo nagsimula, okay? Sila lang kasi pinanganak. Well, technically, hindi sila pinanganak. Sila lang yung kinreate na walang sin. They started on a clean slate, Eva at Adan. But they chose to be sinful and defy God. That's why the Bible says, through one man, Adam, sin entered the world. So yung human nature po na pinanggalingan ni Eva at Adan, lahat po tayo na human beings, makasalanan. And that's the reason why, Kuya Kim, this is very critical. Baka hindi to tinuturo ng ibang religious leaders nila. Kaya po si Jesus, walang similya ng lalaki o ng babae. Kasi kung nanggaling po si Jesus kay Joseph, alright? And then Jesus will become a sinner. That's why it's very clear in the Bible, ang galing ng Bible, sinama to,
Joseph did not have sex with Mary until the baby Jesus is born. Nilagay yun ng Bible doon, ng writer. Why? Kasi kung hindi yun nilagay, yung mga atheists or people that will challenge the God, sasabihin, pwedeng nag-sex si Joseph at si Mary habang buntis si Mary. O hindi na tainted na siya ng similya ng lalaki. Pero ang galing ng Bible, Kuya Kim. Sinabi ron, Joseph did not have sex with Mary until baby Jesus was born. Ibig sabihin, si Jesus was free from any sperm or egg cell na mag-asawa. Si Mary po, ginawa lang siyang sisidlan. Alright? Ang born by the Holy Spirit, conceived by the Holy Spirit si Jesus, walang similya ng any human being. That's why he was born. He's the only one who's born sinless. Diyan galing yung Immaculate Conception. Immaculate Conception. Wala man tayong time machine, ang memories naman natin ang pinakamabilis na paraan para makabalik sa nakaraan. Alam niyo ba na ang memory ay galing sa Latin word na memor? Ibig sabihin ay to remember something that has passed. Diyan din galing ang salitang memorare o yung mga remembrances ng mga nakaraan natin. Mahalaga talaga ang pag-preserve ng memory. Kung gusto niyo ma-enhance ang memory niyo, ma-improve ang focus, mabawasan ang stress at maiwasan ang pagiging makakalimutin, try Memo Plus Gold. Trusted na ito for almost 20 years. Meron tong Bacopa Monnieri herb na proven safe and effective to enhance brain function. Clinically tested din ito sa CDRI ng India at BSI sa Australia. Available ang Memo Plus Gold sa Mercury Drug, Watsons at lahat ng leading drugstores nationwide, pati Shopee at Lazada. Tandaan, para hindi makalimot, Memo Plus Gold. Sabi mo, the Bible is so beautiful, the Bible is so perfect. Ang sabi ng marami, ang mga born again daw, ang Diyos daw natin, Bible. No. Well, the Bible was written by God through these different men throughout history. So it was inspired by the Holy Spirit. We get to know the author through the book that he, wrote. So hindi po, Diyos yung Bible. I mean, that's where you get to know the God na we proclaim and we believe in. So how can you know someone kung hindi mo binabasa yung sulat niya? Pero Kuya Kim, mapapalayo lang tayo. Sorry, I have to go back lang. So if all of us are sinful the moment we're born, and the Bible is very clear in Romans, for the wages of sin is death. Eternal death. The Greek word is nekros. Ibig sabihin, pag tayo makasalanan, ang kabayaran ng pagiging makasalanan ay walang hanggang kamatayan, then all of us, actually, technically, we're going to hell the moment we're born. If Jesus did not intervene, all of us are headed to this one-way street called hell. Why? Because God will never allow sin to enter His presence. He's so pure and holy. Pag kami pumasok na makasalanan, alright, and then hindi pa pwede sa presensya niya. And ano po ba yung sin? Sin simply is we're missing the mark. God sets a standard, we miss the mark, so we cannot, alam mo yun, may exam, hindi ka pumasa, hindi ka makakapasok sa klase or sa next level. Kaya po, when people say, I have to do good works, unfortunately po, good works has no bearing. Hindi siya point system. Sabi rin sa Bible, and the reason was stated very clearly sa Bible, sabi doon, for it's by grace you have been saved, not by good works, so that no one can boast. Imagine, Kuya Kim, if you can go to heaven by good works. Heaven will be a noisy place. Magyayabangan. Pagdating mo ron. San Pedro, sandali. Kilala mo ba ako? Kuya Kim, ba't ito lang bahay ko? Ba't one bedroom lang? Bakit maliit? Ang dami kong ginawang kabutihan Nagmumotor ako, nagbablog ako, ang dami nababorn again. Eto, kaninong bahay to? Ba't may gate? Sir, huwag niyong pakialam niyo, Kuya Kim. Kay Bill Gates yan. Bakit? Kuya Kim naman, ineradicate niya polio, malaria sa buong Africa. Gumawa yan ng malilinis na tubig sa India. Kung good works lang, si Bill Gates, inuubos ang trillion niya to do good. So, mag-iinggitan daw sa langit. O bakit si Pastor Jeff? Bakit barong-barong lang? Wala daming ginawa. Tapos mababawasan. May gagawin. So, how do you navigate that? If going to heaven is by good works, then sa langit, meron pa palang varying degree ng mga bahay. Ang laki ng mansion niya. Ang dami kasing good works niyan But praise be to God, sabi nun sa Bible, it is only by grace you will be saved. No one deserves to go to heaven. Not even one. But it is only by grace. We don't deserve it. Jesus Christ came to pay
for the sins na hindi natin kayang bayaran. May utang po tayo sa Ama sa Langit because we're sinful. The God in heaven demands payment, right? Kasi for the wages of your sin is death, right? And you cannot pay for your sin. All of you deserves to go to hell. And then only Jesus Christ came and pay for the sins we can never pay by dying on the cross on your behalf, on my behalf. Kaya po, yung righteousness natin is not our own doing or because of our own merits, our own good works. No, it is only through the death, it is only through the sacrifice of Jesus Christ. Kaya tayo ngayon, may opportunity mapunta sa langit one day on that basis of Jesus Christ. So dying on the cross is the way. Hindi dahil sa mga magagandang ginawa natin, kundi dahil sa sakripisyong ginawa ng Diyos at namatay siya sa krus, kaya tayo maliligtas. Yes, Kuya Kim. Bakit kinailangang mamatay sa krus ng isang Diyos para sa akin at para sa iyo? Ganda ng tanong mo, Kuya Kim. Bakit nga ba? May binalik sa'yo. Pag maganda pagpastor, di mo ba sagot? Balik ko sa congregation. Pero bakit? Ano? Seryoso? I was saying kanina, okay? Si God po, meron siyang dalawang attributes na very nag-stand out when it comes to salvation. God is just. Ibig sabihin po ng God is just, hindi niya pwedeng palampasin yung kasalanan. Imagine a judge na hindi just. Nako, ba't ka ng rape? Pasensya na po kayo, judge. Kasi po 3 anak ko, naka-drugs po ako noon. Loving din yung judge. Nako, ang bait-bait ko pa naman. O tapos anong plano mo? Nagsusorry na po ako. Kahit po napatay ko yung victim ako, pero sorry po talaga, judge. O sige na nga, not guilty. Okay, palayain na to. Kahit ni rape, pinatay. Will you honor that kind of judge? I will not. Of course, kasi hindi siya just. He's a loving judge. He's loving, pero hindi siya just. Now imagine kung just lang siya, hindi siya loving. The Bible says, God is so patient, not wanting anyone to go to hell, but everyone to come to repentance. So, in the same breath, God is so loving, ayaw niyang may mapunta sa impyerno. Pero hindi rin niya pwedeng i-let go na He is just. Okay, MWF, lahat ng rapist pumasok. Bilis, nakapikit yung mata ko. O TTHS, lahat ng murderer, pasok sa langit. Hindi po pwede yon kasi He will no longer be just. Now, how do you reconcile that, Kuya Kim, na God will remain loving at the same time just? Kasi kung one lang siya, loving lang, lahat tayo nasa langit, pero hindi siya just. Kung just naman siya, lahat tayo impyerno, wala mapupunta sa langit, not even one. So now, hindi ko naman sinasabi may dilemma si God kasi God never had a dilemma. Pero kung in a human's point of view, may dilemma siya. I want to practice both. I want to be loving to this human being na galing lang sa dust, but I want to be just. I cannot let go of sin. The solution? He sent someone to pay for the sins that He demanded to be paid for so that He will show His love for us. And that is Jesus Christ. At the cross of Calvary, God being just and God being loving was displayed. He is full of grace, but He is also full of truth. I cannot be unjust. Napapasukin ng lahat ng rapist, murderer, lahat ng selfish sa langit. No. Someone needs to pay. God is demanding a payment. I need to be satisfied by the wrath na gusto ko ibuhos sa tao. Kaya Kuya Kim, ang ganda na tong analogy na to. Well, it's a truth in the Bible. Sa Garden of Gethsemane, Jesus was talking about a cup. Pagka hindi ka theologian or you're not reading the Bible well or studying the Bible, sabi nun sa Bible, nagpe-pray si Jesus sa Garden of Gethsemane, and I've been there multiple times. One time I was with Pastor Paulo. Sa Garden of Gethsemane, he was talking about a cup. Sabi niya, Father, is it possible to take this cup away from me? Now, if you're just, a nominal reader of the Bible, ano bang cup yun, Peter? Katabi mo naman si Jesus. Kunin mo na nga yung cup na yun. Ano, pinag-inuman ba niya ng kape? But no, it's not a physical cup. Jesus was talking the cup of God's wrath. Multiple times in the Bible, it was mentioned that cup that God stored His wrath. Alam niyo po yung word na wrath? Nagpupuyos niyang galit sa kasalanan. Right? You have to have this holy anger towards sin kasi pag wala kang galit sa sin, you will love sin. But God hates sin. He abhors sin. So,
si God, kay Eva at Adan, winithhold yung cup of yung wrath niya. He put it in a cup. One day, someone will drink my anger. I will pour my wrath, my holy anger, my righteous anger. Someone needs to pay my demand for payment. Yun po yung cup na sinasabi ni Jesus. Father, pwede bang hindi ko na inumin yung galit mo na inipon mula kay Eva at Adan? That's what he's talking about. Because the moment Jesus drink or that anger, that cup of God's wrath was poured on Jesus, the presence of the Father needs to leave him. I've been a father to my daughters for 29 years sa eldest ko. Nung mga 18 years old, 19 years old, they went to Singapore for like a week. Parang hindi ko ma-imagine, 20 years ko tong anak, aalis for 1 week. Parang hindi ko ma-imagine the thought na they're gonna live for a week and we're just together for 20 years. Now, imagine the Father and the Son, the Holy Spirit, in perfect unity and harmony, they've been together, eternity. But now the presence of the Father needs to leave the presence of the Son. Hindi ko alam how it played out, but kailangan mamatay ni Jesus eh. How can you kill a God? So God needed to bleed, needed to die, Jesus Christ. God, Jesus Christ, right? So yun yung hindi niya ma-comprehend. When I drink the cup of God's wrath, I need to die. I need to be away in the presence of my Father. Kaya sabi niya, pwede ba, Father, is there any other way for your wrath to be satisfied para masabi mong just ka? And at the same time, to display your loving kindness to the human being without me drinking your cup. But Jesus knew there's no other way. This has... Parang, you watch the movie Avengers, di ba? Parang ang daming kasabi kay Iron Man, ko ng multiple million ways, there's only one way for you to save the world. Iron Man, you have to die. Pag kinindatan kita, yun na yung time na yun. There's only one way. Who's that guy? Hindi ako nanood ng... Hindi ka nanood ng Avengers. Okay. Pambata kasi yun. Sorry, Kuya Kim. Pero Kuya Kim, this story, yun. Iron Man has to sacrifice his life pero Kuya Kim, as I end, may story. Jesus said, not my will. I'm not gonna impose my will on not to die and drink your cup of your wrath. Not my will, but yours be done. Jesus Christ chose the path of drinking from the cup of God's wrath. The sins of the world, past sins, current sin, and future sin, ininom ni Jesus, symbolically speaking. Ininom niya yung galit ng Father so that whenever someone put their faith in the finished work of Jesus Christ drinking the cup of God's wrath, you will be declared righteous. Not because of your doing, but because of Jesus' doing. Good works will follow. I became a Christian, and then good works is just a byproduct of my Out salvation. of gratitude. Yeah. Out of thankfulness that you've been saved. Yeah. So, good works is a fruit of salvation, not the root of salvation. It's a mark of being saved, not a means to be saved. Kaya Kuya Kim, for those of you who's listening to this, and you're trying your best to be good so that one day you'll be good, you're gonna go to heaven. My question is, how many good works you need to do? Kasi wala naman po sa Bible. The opposite is written in the Bible, not by good works. So if you're hearing this and watching this, ang tanong ko, ilang million good works? O thousands ba? O baka 1,000 lang? Pero how does it play out? Pagka ba nag-pornography ka kanina, nabawasan ka ng ilan? 10 points? Babawi ka, magsisimba ka sa linggo, 100 points ba? So how does that play out? Yung point system ba yan? Kasi there's a belief, there's a religion na hindi mo alam pagdating mo lang doon sa final judgment kung Sasabihin ni San Pedro. did you do enough or may baon ka pang good works just in case kapusin. Tsaka may manok si San Pedro. May manok. So Kuya Kim, the Bible is very clear. It's not by what we will do. It's by what Jesus did on the cross 2,000 years ago. That's why sinabi, tetelestai. It is finished. It's done. You cannot add to the finished work of Christ. Kasi
Para namang nakakabastos naman yung Jesus, sorry. Kulang yung pako mo sa krus. Dapat multiple yung nails eh. Sobrang sama ko eh. Dadagdagan ko Jesus yung ginawa mo. Parang it's looking at a Mona Lisa painting. Sayang, kulang yung nunal eh. Dagdagan ko nga. Mas Mr. Bean, di ba? No, you just have to admire the beauty ng Mona Lisa. Because it's complete. It's Incomplete. finished. It's finished. Admire mo lang. And that's what we're called to do. Paano ba tanggapin si Jesus Christ? You know what, Kuya Kim? How I wish it's something na parang darating sa'yo na parang may kidlat na wala namang kidlat, wala namang kulog, na something mystical or pupunta ka to a place. No. I think the Bible is very clear. If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart, Romans 10:9-10, and believe in your heart that He rose from the dead. The Bible is very clear. You will be saved. Okay? So there's something that we need to do. Okay? Hindi naman totally wala kang gagawin. I remember the thief on the cross, yung magnanakaw po, yung dalawang kolokoy na yon, they've been mocking Jesus. But somewhere along the way, nung nandun silang tatlo sa krus, yung isang magnanakaw, sabi ro sa isa, hoy, tigilan mo si Jesus, hindi natin katulad yan. We're sinful, yan hindi. I don't know, medyo tama yung sinabi niya. Sabi niya, we deserve it, pero itong nasa gitna na to, walang kasalanan yan. And then he made the weird request, and I'll answer your question through this story. He made the weird request. Sabi niya, Jesus, remember me when you become king, when you reign in your kingdom. That's kind of weird. I studied crucifixion. It was invented by the Persian, na perfect po ng mga Romans. It's the slowest way to die and the most humiliating way to die. Well, nakahubot-tubad po pagka pinapako sa krus, sabi ng mga ilang Bible scholar. And it's done along major highway. Kung meron ngayong crucifixion, it will be Sa EDSA. along EDSA. Para makita ng mga tao, it's a public billboard of force. Shame. It's a show of shame and force. Kung ikay naglalakad, nako, wag nating kalabanin ng Romano. Tingnan mo yung mga Romano kung paano patayin yung mga kumakalaban. Alright? So itong dalawang magnanakaw na to, hindi ito nagnakaw ng pandesal. They're worst of criminals. Crucifixion, reserve yan sa mga ganyan. Treason and all. So, this one guy, sabi niya, Jesus, remember me when you reign in your kingdom. Alright? Listen up, Kuya Kim. The soldiers, I could just imagine they're laughing. Anong magiging hari? Mamamatay yung nasa gitna na yan. Ang laki-laki ng batong itatapal namin doon sa cave niya. Okay, sa libingan niya. But then Jesus answered. And I think you need to put it to heart. Kayo po nakikinig ngayon because Jesus answered that guy. Hindi sinabi ni Jesus na, mamamatay din ako. Ano sinasabi mo, magiging hari ako? No. Jesus said, today you will be with me in paradise. I do believe that thief, right, is with Jesus, in the presence of Jesus, okay, in heaven, in paradise, kung saan man siya ngayon nandun, but he's in the presence of Jesus, not because he did something good, but because he put his faith in the finished work of Christ. Hindi pa nga finished that time eh. Sabi lang niya, Jesus, I know you're not gonna die, magiging hari ka, huwag mo naman akong kalimutan. Sabi ni Jesus, today, sasama kita sa paraiso. Hindi sinabi ni Jesus, sayang huli ka na, wala ka nagawang good works. Sana kahit isa man lang. Ganito na lang, kung makatakas ka dyan, gumawa ka na kahit isang good work para ma-validate yung faith mo. No. Faith in Christ. Faith alone. By grace alone. Through Christ alone. Salvation was made possible. Nasa langit po siya, not because He's good, but because God is good. So it's never too late. It's never too late. Ikaw na nakikinig ngayon. Ikaw na parang sawang-sawa ka na sa buhay, ikaw paulit-ulit, iba-ibang substance ang ina-abuse mo, iba-ibang level ng high. Hindi mo ba napansin? Naging addict ka na lang, pero paiba-iba lang ng trip. Until you're gonna die one day or in a rehab somewhere, but you're not gonna be satisfied. Yung tinihanap mo na high, saglit lang yan, and then bagsak ka na naman. Yung hinahanap mong high sa gadget, materialism, merong certain level of high. Yung unboxing nga, nakaka-high eh. Pero pag nabuksan mo na, okay, bago na namang high, bagong gadget, bagong whatever. It's not gonna end because that insatiable desire can only be satisfied by Christ Himself. It was Blaise Pascal who said that. There's a God-shaped void in our hearts that cannot be filled by any created things but only God Himself. Hugis Jesus siya. So if you're looking for
an ultimate high, eternal satisfaction, eternal contentment, it can only be found in Christ. Pagka may Kristo ka sa puso, you're gonna have this sense of, Lord, kahit ano mangyari dito sa lupa, I know something, a better place, an eternal place. Katulad ng magnanakaw sa krus, wag mo kong kalimutan when you become king. And Jesus indeed became king. He's the King of kings and Lord of lords. The only way for you to give your life to Christ, Kuya Kim, is to make a commitment. To repent. It's 180 degree from turning from the things na akala mo Diyos, pera, sex, drugs, alcohol, materialism, selfishness, pride, position. Turning away, 180, and turning towards God. Prodigal son story. That's another podcast for another time. So, talikod ka sa sin, takbo ka sa Diyos mo. Yung iba tumalikod sa kasalanan, hindi tumakbo sa Diyos, walang God factor sa equation. Ang tawag doon, worldly sorrow. Tumalikod kasi nahuli, makukulong. Okay, ang daming mga politician ganyan. Bumait kasi na makulong. Nung bumalik na yung dati nilang kaalyado, balik ulit tayo, corruption ulit. Kasi worldly sorrow. Okay, mahuhuli lang ng misis kaya nagsisi. Nung nanlamig na ulit yung misis, okay na ulit, di na chinecheck podcast, mambababae ulit. Pero, prodigal son story, when it came to his senses, change of mind, I'm gonna go back to my father. Yun po yung metanoia na Greek word for repentance. Turning away from sin and turning towards God. Pag walang God factor, ang tawag po dyan ay worldly sorrow. Nagsisisi na talaga ako. Kasi mamamatay pala ako. Kasi makukulong ako. Kasi si Mrs. iiwanan ako. Pag walang God factor po, short-lived lang po yung pagsisisi natin. Pastor, baka may mga nakikinig sa atin na tinablan dun sa ating kwentuhan. Pagdasal mo. Yeah. Pagdasal natin. Yeah. If you're listening to this podcast, I do believe it's not an accident that you have tuned in. Some of you, aksidente lang. Nakita mo, Kuya Kim, baka may sense to. Okay, oy, si Jeff, ganyan-ganyan sa Daily Brand. I do believe it's not an accident that you're listening to this podcast. So if that's you today, and you feel like, parang ako kinakausap ng pastor, tinry kong maging mabait, tinry kong maging mabuti, pero parang kulang lagi. Parang nasa akin na lahat. Bakit lagi may kulang? Alam niyo yung kulang si Jesus. And the only way for you to receive Jesus Christ is to pray a simple prayer. We call this, we call this a sinful sinner's prayer, that you're gonna turn away from sin. You're gonna repent from it and turn toward Jesus. Don't worry, all right? I'm not asking you to even change a religion. No, this is not about a religion. This is a relationship. So if that's you today, why don't you close your eyes and just take a deep breath and just think for a moment. Life is short. 70 years average lifespan ng Pinoy. So whether anong stage ka, bata, matanda, life here on earth is so limited. But there's an eternal life waiting for you. And all you have to do is just confess your sin and turn toward Jesus. I lead you into a short prayer. So if that's you today, close your eyes and pray with me. Sabi mo, Lord Jesus, Lord Jesus, thank you thank you for dying for my sins. for dying for my sins. Lord Jesus, Lord Jesus, I acknowledge I acknowledge that I am a sinner that I am a sinner. and I cannot save myself, I cannot save myself, not by good works. not by good works. Otherwise, Otherwise, I might boast. I might boast. Lord Jesus, Lord Jesus, thank you thank you for the salvation you offer. for the salvation you offer. Starting today, Starting today, I repent from all my sins I repent from all my sins and I now put my trust put my trust in you alone in you alone for my salvation. for my salvation. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, for your gift of salvation for your gift of salvation that I now receive. that I now receive In Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. amen. 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 Pastor Jeff, thank you. Anytime, Kuya Kim. What, ang sarap naman nung para tayo nag-service, no? Pero ang maganda nga kay Pastor Jeff, talagang nadadaan mo sa comedy, magaang, pero malalim. And today, nakita natin how it is to be saved. And it's not about good works, but it's about our faith. And it's about grace that is given to us, despite the fact that we do not deserve it. Kuya Kim doesn't deserve it. Pastor Jeff doesn't deserve it. No one deserves it. He's so loving. Amen. He gives it to us by the death of His Son, Amen. Jesus Christ on the cross. Thank you, Pastor Jeff. Thank you, Kuya Tapos Kim. na ang podcast natin, isang oras na. Wow, thanks for having me. Ang sarap pala ng kwentuhan dito, no?
Masarap talaga. Oo nga, pero bitin ako. una pa lang to, Pastor Jeff. Oo. Babalik ka dito. Of course, marami tayong pwedeng topic na pag-usapan. Thank you, Pastor Jeff. Maraming salamat. Isang malaking karangalan dito ko ngayon. At sa lahat ng mga nakikinig po sa atin, thank you very much for joining us again sa isa na namang episode ng Ano Ba Talaga, Kuya Kim? Brought to you by the Pod Network and Spotify PH. Please rate our podcast and please don't forget to join us. Maraming salamat. See you next week. The Pod Network Entertainment. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.